Hi, hello, assalamualaikum, welcome to my channel. For today's video ay nagluluto ako ng pang lunch namin. Minarinig ko lang siya kagabi at pinilito ko ngayon. Binabad ko lang po sa mga spices, yung mga garam masala, chili powder, mga pampalasa, ayan. Hindi lang siya pinilito. Bali, ano ko siya sa kabsa rice. Bali, yun yung magiging lunch namin. Tinakpan ko lang siya kasi masyadong matalsik. Nandito kasi yung aking maliit. Ayan, baka matalsikan siya. Ginugulo na naman ako dito. Ayan, pinagbubuksan yung mga cabinet. Ayan. Baby, doon ka at tumatalsik yung mantika. Matalsikan ka. Time check, it's 4 o'clock in the afternoon na. Kaya pa lang kami magla-lunch. Oh my God. What do you want? Ang kulit niya. Ayan, hindi ko tuloy mabuksan ng maigi. Niluluto ko kasi baka matalsikan siya. Huwag ka dyan, anak. At nagluluto si mama. Doon ka lang. Nagwawala. Ayaw niya. Gusto niya talaga dito. Hindi ko tuloy mabaliktad yung isang manok. Hindi ko mabaliktad yung isang manok. At ang dami ko pang hugasin dito. Nahugasin pa ako dito. Hindi ko pa na. Ayan. Ibrahim. Magkakalat ka na naman. Tingnan muna natin. Baka luto na. Ibrahim. Stop it. Stop. Stop. No, 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 no. Ay, nabaliktad ko na yung isang manok. Sobrang likot kasi nito. Ayan, malikot yung bata na yan. Ayan, ayan. Pinagsuot ko nga pala siya ng sandals. Kasi ang lamig ng sahig. Malamig na rin kasi yung panahon dito. Eh, pinagsusuot ko siya ng medyas, kaso hinuhubad niya. Kaya sandals na pinasuot ko. Kasi ang lamig ng sahig. Baka sumakit yung siya niya. Yung sahig namin dito. Ayan. Ayan yung mga tiles. Nga pala yung mga tiles namin dito. Ayan, medyo faded na yung mga medyo may mga stain siya na hindi na matanggal. Sa kapagalan na rin kasi nitong na to, itong apartment na to, pati yung mga tiles, mga hindi na kayang maremedyohan ng linis lang. Kailangan talaga palitan na yung mga tiles. Ayan, like ito mga tiles, mga old na kasi ito, old model na tiles na. Kasing building na, itong flat building namin dito, matagal na siyang panahon. Mabalikan ko lang. Masarap ko ito yung halo sa kabsa rice. Natakpan ko at tumatalsik.
So yun nga, itong building apartment na tinutuluyan pala namin ngayon is old building na to. Ito yung pinag-stayan namin dito habang kami ay naka-family visit visa. Ano to ng boss ni Mister? Pinarent na lang sa kanya ng murang halaga. Siguro mga... Ewan ko kung mura pa yun kasi 7,000 yearly. 7,000 siya 1 year. Kasi kami naka-family visit visa lang kami dito. Multiple entry. So 1 year siya. 1 year yung duration ng namin visa. So 1 year kami mag-stay dito sa flat na to, sa apartment na to. Lumang building na kasi ito siya, kaya yung mga tiles, yung mga ng details ng bahay, ng materials ng bahay na to is hindi na siya talaga pero okay pa naman, natitirahan pa naman at naman siya. Yun nga lang talaga, medyo may mga like ito, yung bubong, ayan yung ceiling niya, ayan may konting mga ayan, may mga crack na, parang na yung paint, yung mga pintura, pero carry pa naman, pa naman siya. Pag-check namin, ang mura namin ito kumpara sa ibang apartment na ang mahal. Lalo dito sa Riyadh, ang mamahal ng mga apartment dito. Mura na ang 7,000 Saudi Riyal 1 year. Kumpara sa iba na fully furnished, na maganda yung apartment, pero mahal. Kasi nag-try na rin kami, nag-inquire na kami sa mga kasi sumali ako sa mga groups na maghahanap ng mga apartment dito sa Riyadh. Ito pinakamababa na itong 7,000 na 1 year. Kasi sa iba talaga ang mahal ng apartment, yung mga flat, lalong-lalo na yung mga fully furnished, yung mga modern na apartment ang mahal. Umaabot sila ng mga 25 to 30,000 Saudi Riyal. Buti na nga lang yung boss niya, in-offer na rin tong apartment na to sa kanya. Pinaupahan na lang sa kanya ng mura. Worth it na rin yun. 7,000 Saudi Riyal per year. Tsaka 1 year lang naman din kasi kami mag-stay dito. Pupunta-punta lang kami dito, visit lang naman, tsaka hindi naman kami dito magpo-for good para mag-stay sa medyo mahal na apartment. Tsaka for renovation na rin daw pala talaga tong building apartment na to, kasi babaguhin yata to, gagawin siya, i-renovate siya para palitan yung buong building na to, kasi i-for rent na rin naman to. Pero pagka siguro ni-renovate to, mas magiging mahal na yung yung renta, magiging mahal na kasi babaguhin lahat, tiles, lahat ng pati yung hagdan sa labas, kasi medyo may mga crack na rin yung hagdan, kaya na siya, kailangan na siya talagang for renovation na talaga siya. Pero luckily naman, offer na lang din ni boss, nung boss niya yung ito nga, maka-stay kami dito ng 1 year para kahit paano may matirhan naman kami sa loob ng 1 taon. Hindi na namin kailangan ng magandang apartment kasi hindi naman kami dito magpo-for good, para kahit naman mag-for good kami dito is hindi namin afford yun. Namamahalan ako sa ganun 30,000 per year na babayaran mo. Sakat sa bulsa yun Lalo't kung i-convert mo pa. Kaya na rin, advantage na rin kasi ito, kasi pag sa mura na siya, makakatipid ka pa. Kaya carry na sa amin tong itong building apartment namin na ito, kasi pa naman
okay pa naman yung pera. Makain ko na yung chicken. Kunti pa kong medyo okay na rin ito kasi malaki na ito para sa amin. 2 kwarto, may isang sala, tapos may dining area kami doon. Kasi yung kitchen, hindi naman siya kalakihan yung kitchen kasi, pero okay na rin, diba? Kung tutuusin. Carry bells na. At ayan, yung aming ref na luma din. Mga lumang tao kasi kami, kaya mga luma din yung mga ano namin, mga gamit namin. Pero okay lang din naman kasi nakasave na rin kami. Nakatipid na rin kasi ano, mura lang siyang binigay ng boss ng mister ko. Kasi kung sa iba to, yung ganto ha, hindi pa fully furnished to, sa iba to. Ano na to, nasa 15k monthly, 15k a year na to. Diba? 15k to 20k a year. O Saudi Riyal. So, advantage na rin talaga yung ganong price na ibinigay ni boss kay mister. Ang ano dito, bale, kuryente. Ang ano dito, bale, kuryente. Tsaka itong unit lang ang babayaran namin. Ewan ko kung free na yung water. May bayad. Hindi ko alam sa usapan nila ni mister sa ng boss niya. Ayan, hinango ko na yung chicken at kami kakain na. Actually, kami lang ni Ibrahim nandito, ni Baby Ibrahim. Kasi nasa out of town work si mister. Sinama siya ng kanyang boss. Bali, ano, sumakay sila ng airplane ng kanyang and for the meantime, dito muna kami i-stay ng 1 year habang di pa siya nire-renovate. Dahil pagka nirenovate na siya, malamang sa malamang is pati yung renta niya is magbabago rin. Mas magiging mahal na rin. Ito yung leftover na kapsa rice namin. Nilagay ko siya sa freezer para hindi agad masira. So, ito kasi yung tira ng isang araw. Yung order ni Mr. na kabsa na ano, ang daming natirang kanin. Kaya ano, nilagay ko sa ref para makain pa namin the next day. O yan. Or lunch namin. Bali, iinitin ko lang siya sa microwave. Ayan lang. Hindi naman siya basta-basta masisira kasi nasa freezer naman. Mas maganda siya talagang ilagay sa freezer para ilalagay mo sa ano, kaysa ilalagay mo sa chiller. Kasi mas ano siya, nami-maintain yung ano ng kanin, tsaka hindi agad masisira. Sa freezer mo siya ilalagay. Kahit pa nag-yellow siya, okay lang kasi maano. Bali yan, naglagay lang ako ng dito sa plato, balik. Iinitin ko lang siya sa microwave. Then yung chicken na niluto ko, yun na yung pinakaulam. Ayan, ininit ko lang yung kapsa rice sa ano, sa microwave para mainit-init siya pag kinain. Kasi nag-ano siya, nag-yellow siya sa loob ng freezer, kaya kailangan initin. Bale, 3 pindot sigurong gagawin ko para maano yung ano, lamig niya. Nilabas ko naman na siya kanina, kaya medyo na ano na yung yellow. Hindi na siya masyadong nag-ice. Ayan, wait ko lang mag-init para ano, kakain na rin kami.
At nandito sa loob ng kwarto yung aking maliit. Tapos na sa pangungulit. Gawa lang ako dito na bali, ito yung pinakasawsawan niya. Nilagyan ko ng lemon para medyo may asim-asim din. Yan siya. Lagi ko lang siya dito sa lalagyanan na ganito para kukuha-kuha lang pagka may gustong magsawsawan. Para medyo marami rin kasi itong nagawa ako. Yan siya. Kamatis, sibuyas, tsaka lemon. Nilagyan ko ng konting asin lang para may lasa. Ano kasi sa mister ko sa mga pasta hindi na sila naglalagay ng salt tsaka kamatis lang talaga. Tsaka minsan coriander yan. Nilalagyan nila ng coriander. No! Salin ko lang dito. Kain muna kami. Ayan. Naghiwa rin pala ako ng cucumber, pipino para sa mapawala ng umay. May lugaw nga rin pala si Ibrahim dito, nilugawan ko siya kasi makamamaya ayaw niya ng lasa ng kabsa. Ayan, kakain muna kami at meron lang siya ditong milk juice. Ayan, hindi na masyadong mainit yung kanyang lugaw. Baby. Itong lugaw niya is kalabasa na hiniwa-hiwa ko lang sa maliliit yan. Tapos ko lang dinurog ko. Tapos lang din ako ng carrots. Shred lang ako ng carrots. Ayan. Tapos white rice. Ayan. Ito hindi basmati rice yung pinanglulugaw ko sa kanya. Yung talaga, yung white rice talaga na yung jasmine rice. Kasi pag yung basmati rice kasi hindi siya masyadong lumalambot. Matigas yung kanin ng basmati rice. Kaya sineseparate ko talaga yung tsaka syempre tayo mga Pilipino mas talaga natin yung white rice kaysa sa basmati rice. Actually masarap din naman ng basmati rice pag sa mga ganitong lutuin yun, like yung mga biryani tsaka yung kabsa sa mga Arabic food, mga ganyan. Pero pag mga ganitong lugaw, ang hirap niya ilugaw yung basmati rice. Kaya bumibili pa rin talaga ako ng jasmine rice, yung kanin ng mga Pilipino. Naubo. Nakakain siya ng sibuyas. Wow. Drink na, drink. Kaya mo tayo ng pipino. Masarap na siya yung chicken kasi binabad ko na siya ng overnight. Sa yung mga spices na malasa na to. Tapos may sawsawan pa na masarap. Nagkakamay na ako. Nahihirapan ako sa kutsara. Kain tayo.
Chicken ako. Chicken. 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 No. Look. Look there. Hi. Say hi. Wait, baby. Nihimayan ko siya ng manok kasi sinusubo niya ng buo. Mga mabilaukan. Minsan pag wala pa talaga siya sa mood kumain, nilalaro niya muna bago niya kainin. Mas masarap kasi magkamay. Delicious, yummy. Mahirap siya kainin kapag mayroon siyang ibang kinakain, tapos susubuan mo. Ayaw niya kasi yung may laman pa yung ano, may iba pang laman yung bunganga niya, tapos susubuan mo na siya, ayaw niya nun. Kaya talagang nanamnamin niya muna yung una niyang kinain bago yung isusubo mo sa kanya. Kailangan naubos niya muna yung nasa loob ng bunganga niya bago mo siya subukan. No. What happened? No. Don't play. Nilalaro niya. Sinubuan ko siya. Tinry ko subuan ng kabsa. Ayaw niya. Pero may time na kumakain siya ng kabsa. Siguro wala lang talaga siya sa mood niya kumain ng kabsa. Say hi! Say hi! Say hi! Ayan, tapos na kami mag-lunch at napatulog ko na rin si Ibrahim. Nakapagpahinga naman siya ng konti bago napatulog. At niligpit ko na rin yung aming kinainan namin. Nagugas na lang ako ng plato. After. At maglalaba na rin ako ng mga damit dahil natambakan na naman ako ng mga labahin. Yun lang for today's video. Please subscribe to my YouTube channel at please click the notification bell para maging updated po kayo at ma-notify po kayo sa aking mga bagong i-upload na videos. Yun lang po. God bless. Allah Hafiz.